Hi mga mare, and for today's vlog ay samahan nyo naman kami dito sa Bataan. Noong araw nga pala na ito mga mare ay nandito kami sa Bataan. Nandito nga pala kami sa bahay ng aming mga kabalae at dito kami natulog. Medyo tanghali na nga rin dyan nang nagising ako dahil madaling araw na nga nang dumating kami. Galing kasi kami ng airport at sinundo namin ang aking manugang at dito na nga kami dumiretso sa Bataan. Ang una pa ngang nagising sa akin itong aking apo at kita nyo naman talagang sobrang likot na niya mga mare. Buti na nga lang at talagang napaka hands-on nitong kanyang lolo. Napakatyaga talaga ng kanyang lolo na alagaan ang aming si Apungas. Guro kasi dahil siya ang una naming apo kaya naman mahal na mahal namin siya mga mare. At kita nyo naman enjoy na enjoy ang maglolo. Yan nga po palang may hawak na bata na yan po ang aming kabalae. Unang apo nga rin po pala nila itong si Tanggol. Ngayon nga ay dalawa na ang kanilang apo. Sobrang bait nga po ng kabalae namin na yan at talagang wala po kaming masabi. Fast forward nga mga mare ay kakain muna kami ng aming umagahan. Kung napapansin nyo nga mga mare ay yung kabalae lang naming lalaki ang nandirito. Nasa Singapore kasi yung kabalae naming babae at doon siya nagtatrabaho. Pero monthly naman ay umuwi siya ng Pilipinas mga mare. Sa mga oras nga na yan ay tapos na kaming kumain. At sa dami nga ng kinain ko ay talagang nabusog ako mga mare. And after nga kumain ng aming si Apungals ay manonood naman siya ng kanyang paboritong Miss Rachel. Nunood nga muna si Apo at pamaya-maya lang ay maliligo na siya. After 2 hours nga ay lalabas kami at kakain sa labas. Kaya nga pala ang aming kabalae at sa labas na lang daw kami kakain ng tanghalian. Pasado alauna na nga ng mga oras na yan at medyo tanghali na nga din. Sakyan na nga lang ni Balae yung sinakyan namin at malapit lang naman daw yung aming kakainan. Wala pang ang kalahating oras ay nandito na kami. Pagpasok nga namin sa loob ay ang daming mga kubo mga mare. Wala pang ang masyadong maraming tao ng mga oras na yan. Ang order na nga kami ay mabilis namang na-serve yung aming mga pagkain. Sabi nga ni Balae, lutong bahay daw at masasarap daw talaga ang mga pagkain dito. Ang nga pala sa nagustuhan ko ay itong sinigang nila na tuna belly. Sarap siya at sakto lang ang asim mga mare. Order nga rin pala kami ng lumpiang Shanghai, beef broccoli, chop suey at creamy tofu. Dahil nasarapan nga ako sa aming mga in-order ay naka second round pa ako dyan. Halos lahat naman kami ay talagang nasarapan at nabusog. At ayan nga, kita nyo naman, halos lahat ng mga in-order namin ay talagang naubos. After nga namin kumain dyan, ay nagpabibo naman itong aming si Apungal. Tuwang-tuwa nga kami sa apo namin ng mga oras na yan dahil napakarami na niyang alam na kalokohan, mga mare. Nguso! 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 Gigil. Oh, gigil. At kita nyo naman, puro kalokohan na itong aming si Apungals. And after nga kami matapos ay pinaserve na namin yung aming mga order na halo-halo at buko juice. Dahil ayoko nga ng halo-halo at sobrang matamis ay itong buko shake na lang nila ang in-order ko. Medyo masarap naman siya, ang hindi ko lang nagustuhan ay parang kinudkod na niyog yung buko nila. And after nga ay kinuha ko muna itong si Mokang para naman makakain yung kanyang pretty mommy. Sobrang bait nga nung bata na ito at talagang nakakaaliw din siya mga mare. Oh, isa pa. Gigil. Wow! Oh. Ay, isa. Nguso mo. Nguso. Oh, nguso. Ah, gigil. Nguso mo. Ay, tumitingis talaga ka man eh. Oh. Nguso mo sila, nguso. Bless. Bless. Oh, isa pa. Bless. Oh. Puro lang gigil. Oh, bless muna. Bless. Isa pa, bless. Sobrang napakabibo na nga nitong aming si Apungal. Ito nga pala kami kumain sa Lingling dito sa Bataan. Araw nga daw dito napila ang mga kumakain. Lalo na raw sa gabi ay napakaraming kumakain dito. For all naman ay talaga namang masarap yung mga kinain namin. Marami nga ng servings at talagang affordable pa. Ang pauwi na nga kami dyan ay inikot muna kami ni Balae sa kanilang palengke. Kapag papunta nga kami ng palengke dyan ay nagmasid-masid muna ako sa paligid. Pansin ko
nga na iba yung mga istruktura ng mga buildings nila dito. Ang lalapad nga ng mga pader at kahit parang bumagyo ay hindi matitibag mga mare. Puro nga, konti pa nga lang yung nakita ko pero talagang namangha talaga ako. Sana nga pagbalik ko dito sa Bataan ay maipakita ko sa inyo ang magagandang mga tanawin. Kaya, bye-bye. Sa atin nagbababay. Uwi, ana. Ay, Mokang, bye-bye. Papaalam na nga kami ng mga oras na yan. Lubos nga kaming nagpapasalamat sa pag-aasikaso at magandang pagtanggap sa amin ng aming kabalae. Salamat ng marami, kabalae. Yan nga rin pala kami ng aso na American Bully na ang pangalan niya ay si Ira. Ayon nga ay inaalagaan na namin. Pero nga naming magpaalam ay umuwi na nga rin kami mga mare. Medyo may araw pa nga ng mga oras na yan. Kung hindi nga ako nagkakamali ay parang mag-aalas 5 na dyan. Nung medyo gabi na nga ay nandito pa lang kami sa may SM Pampanga. Hindi naman traffic at nakahinto lang kami dahil sa stoplight. Habang pauwi nga kami dyan mga mare ay talagang nalulungkot kami. Yung matagal pa kasi bago uli namin makita ang aming si Apungan. Kasi mga mare ay aalis na sila at pupunta na silang Singapore. Hindi na nga kami maghahatid at si Kabalain na lang ang maghahatid sa kanila sa airport. Habang nasa daan nga ay parang natakam ako dito sa Kasaba Cake kaya naman nagpabili na ako sa aking asawa mga mare. Medyo matagal na nga rin akong hindi nakakatikim ng kasaba kaya naman parang natakam ako. At ayan nga, kita nyo naman parang sa itsura pa lang ay napakasarap na. Hindi na nga ako nakapagpigil at talagang kumain na ako mga mare. Kalahati nga yan mga mare at talaga namang nabusog kami. O siya, hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!